Bago ang lahat, may pasok na naman ulit at nasa 7 buwan na lang, 13-month pay na. At nasa 1 buwan, papasok naman ang NBA draft na ang may hawak ng number 2 pick ay San Antonio. Na ngayon, pinag-iisipan ng ibang mga teams na makuha ang number 2 na ang potential na nasa selection na to ay si Dylan Harper or kaya si Ace Bailey. Maaalin na lang kung sino ang makakakuha ng number 2 pick sa ngayon. So far, wala naman talagang report na ipamimigay ng Spurs yung number 2. Pero si De'Aaron Fox na nakuha ng Spurs sa trade mula sa Sacramento, pwede nang pumirma ng 4 na taon na $229 million na contract extension. Kapag nakuha niya ang kontrata na to, siya na ang long-term point guard ng San Antonio. Magkakaroon pa siya ng total na 5 years contract dahil hindi naman player option yung natitirang kontrata sa kanya. Expected din ni De'Aaron Fox na makukuha niya ang kontrata sa offseason. Ang report nga lang din ay kinukonsider ng Spurs na ilipat ang kanilang number 2 dahil hesitant silang kunin si Dylan Harper dahil magiging crowded ang rotation nila sa guard position dahil nandun pa si Stephon Castle. Si Harper pa rin ang best option sa number 2 dahil si Ace Bailey bumaba ang ranking. Ang Brooklyn ang isa sa mga team na interesadong kunin ang number 2 kapalit ni Cam Johnson at multiple draft picks. Sa episode ng podcast ni Pat McAfee, sinabi doon ni Shams Charania na ang Spurs ay target makuha either si Kevin Durant or si Giannis. Ang kailangan kasi ng Spurs ay isang wing player pero si Giannis number 4 position. May mutual interest na di umano si KD at Spurs nung deadline pa. Merong nasa 2 taon na buffer ang Spurs dahil sa kontrata ni Wemby. Ang habol din kasi ng San Antonio, early revealed dahil kay Wembanyama. Ngayon pa nga lang sumagot na agad si Kevin Durant tungkol sa rumors na yun sa San Antonio, ang hari ng dark web, na hindi alam kung kinonfirm ba niya or hindi. Lagi kasing nasa scrutinize si KD kapag mayroong rumor sa kanya about trade dahil sa nangyaring decision niya dati pa. Nung nagkaroon ng meeting ang Bucks at si Giannis, wala namang binanggit doon kung magpapatrade talaga siya. Pero base case siya, open-minded naman si Giannis na makapag-stay pa rin sa Bucks or kaya magpa-trade. Dahil wala namang capability ang Bucks ngayon na makakuha ng isang star player na isasama kay Giannis. Based din kay Sham, kaka-meeting nung dalawa, naubos tuloy yung mga asset kaya wala silang pangkuha ng another star. Based din pa sa kanya, wala naman pang nangyayaring meeting sa pagitan ng Bucks at ni Giannis. Ang big decision ni Giannis sa offseason kung mag-i-stay ba siya or lilipat ng team para makakuha pa ng isang championship. Stick pa rin si Giannis sa pagiging loyal sa Bucks dahil sa kanyang backstory. Sila kasi yung team na nagtiwala sa kanya noong 2013 sa draft. Hindi naman expected na mapipili siya noon, kaya confident pa rin ang Bucks na hindi siya aalis ng team nila. Si Kevin Durant naman, base kay Sham, may mutual interest ng pumunta ng San Antonio dahil merong mga draft asset na pwedeng ibigay ang Spurs dito sa Suns. Kaso karibal nila yon, lalo na ngayon focus na sa management si Coach Greg. May number 2 at number 14 ng San Antonio. Magkaiba ng senaryo yun kung kay KD at kay Giannis kung pagbabasihan ng pagbibigyan ng isa sa dalawang pick na yon. Kung si Giannis number 2, mapapag-isip yung Bucks. Kung sa Suns naman number 14 dahil wala silang first rounder, nasa Rockets. Nasa $48 million pa sa first tax apron at $60 million sa second tax apron. Para makuha ng Spurs si Kevin Durant, kailangan nilang pakawalan either si Devin Vassell, Keldon Johnson at Harrison Barnes. Since bago na rin ang GM ng Suns, andun pa na may rumors na matagal na nilang gustong tanggalin si Bradley Beal sa lineup. Isang option doon i-buy out yung $111 million na natitira sa kanya. Malaking kontrata pa rin yun. Kung mababuy out, pwedeng bumaba yun sa $100 million. Mataas pa rin. Ito lang naman kasi ang pumipigil sa Suns na i-trade si Kevin Durant. Kapag kasi nawala si Bill, malamang hindi na siya i-trade. Kaso nga, nagkaroon kasi ng rumors na iti-trade ng Suns si KD kaya parang willing na rin siyang umalis. Based din kay Sham, dahil kina KD at Giannis, ito ang magiging possible craziest offseason ever. Parang kada 2 taon naman may crazy move si KD sa offseason. Dahil kasama din talaga sa mga trade rumors na to si Zion Williamson pati na rin si Ja Morant. Pero mag-iiba pa yan sa mismong offseason na.